gusto ni VP Sara na kumuha ng atensyon doon sa mga dilawan dito sa sinabi niya. Panoorin natin mga kabayan. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Napanood din yung video. Gusto ni VP Sara na kumuha ng atensyon doon sa mga dilawan na tulungan sila at magkaroon sila ng magkaisa sila para pabagsakin ang ating mahal na Pangulo o ano ang ating yung administrasyon ni BBM. Dahil parang iniiba lang lagi niya yung mga issue na tinatanong siya dito kung bakit siya dahil nga sa kanyang pagbabanta umalag ang ating mahal na Pangulo. Kaya ang sagot niya dito, nung tinanong siya ng isang reporter, oo nga, pumalag nga ang taong bayan dahil pinatay ng mga Marcos si Benigno Aquino. Eh nung nabanggit yung salita na yun, parang gusto niya kumuha ng atensyon na tumulong sa kanya na mabuhay muli yung issue tungkol doon sa pagkamatay ni Benigno Aquino. Parang gusto niya kumuha ng tulong. Pero anong sabi mga kabayan ni ng isang vlogger na kakapeng? Mapapanood natin yan. Pero bago ang lahat mga kabayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ay pwede bang pakilike ang video, pakisubscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong upload na video. At maraming salamat po sa inyong pag-like at pag-subscribe. Ito na nga po mga kabayan, panoorin natin kung anong po ba ang sinabi ng isang vlogger na kakape. Dahil ito yung tao na ito mga kabayan, ito isang influencer din sa mga dilawan na mga kakape na kapag magsalita ito ay talagang maraming nakikinig. Maraming mga tao ang talagang naniniwala sa kanya. Pero sabi niya ay tinatanggap niya ang pagkatalo. At ito na nga po mga kabayan kung ano po ba ang sinabi niya dito sa sinasabi ni VP Sara na pinatay nga po ng mga Marcos ang Benigno Aquino. Kaya ito mga kabayan, panoorin natin. Natin itong naging pahayag ni VP Sara patungkol po kay Ninoy Aquino, kay Ninoy po. At ito po kasi ay ginagamit ng mga DDS sa kanila pong mga live, no? Ina-amplify nila ito na tila ba sinasadya nila para pag-awayin po ang mga kakamping o ang mga dilawan at ang mga loyalists or mga supporter ni PBBM, no? So gusto ko po itong i-address dahil sa tingin ko nakakita po sila ng paraan para po pagwatak-watakin or pag-awayin ang mga kakamping at mga loyalists na ngayon po ay nagsasama-sama na, no? So sabi po dito sa balita mga kababayan, sabi diyan, Sara Duterte links Marcos family to Ninoy Aquino assassination. Ito po yung naging pahayag o naging sagot ni VP Sara dun sa statement ni PBBM na sinasabi ni PBBM na pumapalag na siya dahil nga naman hindi tama na pagbabantaan po ang buhay ng presidente. Kaya po naglabas na ng statement ang Pangulo. Ngayon, sinagot po siya ni VP Sara. Ang sabi po dito sa balita, sabi niya, oo, di ba? Pumalag nga iyong buong bayan noong pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Grabe to, no? Binanggit noong pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. The Vice President told reporters, mga kababayan, pasensya na po, maingay yung mga manok, no? Nasa probinsya po kasi tayo. So mga kababayan, malinaw na binabalik po ng Vice President yung nangyari nung nakaraan. At ito po ang ginagamit ng mga DDS or ina-amplify nila ito para sa akin pong palagay ay saktan na naman po ang mga kakamping at mga dilawan para udyokan kami na magalit, no? Or magtampo sa Pangulo. Yan po yung aking base dyan mga kababayan. Gusto kong sabihin sa inyo mga loyalists at saka mga supporters po ni PBBM. Huwag po kayong mag-alala, hindi po makakakuha ng suporta or simpatya ang mga DDS galing sa aming mga kakamping at mga dilawan kahit ibalik pa nila yung nangyari nung nakaraan. Hindi po kami kakampi at hindi po kami susuporta sa kanila. Never pong mangyayari yan, no? So nakikita kasi ng mga DDS na nagsasama-sama, nagsusuportahan at magkakakampi po ang mga loyalists at mga kakamping at dilawan. Kaya gusto nila itong basagin, no? Gusto nila itong basagin at wasakin dahil talo po sila eh. Talo sila in numbers, no? Konti lang sila. Kaya gumagawa sila ngayon ng paraan. And I think ito po yung nakita nilang paraan, yung naging statement ni VP Sara, ina-amplify nila at pinagduduldulan nila sa amin, no? Para siguro himukin kami na magalit sa Pangulo. Pero hindi po mangyayari ang mga kababayan. Si PBBM po ay anak, no? Yung nangyari ng history, ang mga involved po doon ay pare-pareho na pong yumao. Tama. Yung tatay ni PBBM at yung mga yumaong mga Aquino. Matagal na pong yumao si FEM, matagal na pong yumao si Ninoy, matagal na rin pong yumao si Tita Cory, at matagal na rin pong yumao si Pinoy. No? Kung ano man yung nangyari nung nakaraan, nangyari na yun, naandyan na yan, part na yun ng history natin.
wala na tayong magagawa. Pwede nating alalahanin, pwede nating pag-usapan, pero huwag niyong gamitin mga DDS para sirain ang momentum ng mga nagsasama-samang mas maraming Pilipino. Huwag niyong gamitin yung nangyari sa nakaraan para matupad ang mga personal niyong interes. Hindi kayo magtatagumpay. Kung ano yung nangyari nung nakaraan, pwede nating alalahanin, pag-aralan, pag-usapan, pero huwag tayong pumayag na gamitin ito ng ilang grupo para tayo po ay saktan at pagwatak-watakin. Na andito na po tayo sa kasalukuyan. Ang isipin po natin ay ang kasalukuyan at magtulong-tulong po tayo para sa kinabukasan ng bansa natin. Wala na tayong magagawa doon eh. Meron naman tayong Pangulo na nakikita ko na he's trying his best, sinusubukan niya ang lahat para pagkaisahin tayo at nagtatrabaho siya ng matino at puro trabaho nga ang inaatupag niya. Ngayon, kahapon na lang siya nagsalita patungkol dun sa naging statement ni VP Sara dahil sobra na yun. Kaya kinailangan na rin niya magsalita. Tapos ngayon, naglabas siya ng statement. Gagamitin niyo yung nangyari kay Ninoy Aquino para sagutin yung statement niya. Tapos, ikakalat niyo, i-amplify niyo para ano? Para himukin ang mga kakamping na sumama sa inyo. In your dreams, mga DDS, hindi mangyayari yan. Kilala namin kayo. At sana kilala nyo rin kaming mga kamping at mga dilawan, hindi kami uto-uto. Nag-iisip kami. Kita namin ang intensyon nyo kung bakit binabalik nyo yung mga pulburon issue, kung bakit nyo binabalik yung mga issue about sa nangyari nung nakaraan, kay Ninoy. Kita namin ang intensyon nyo at hindi magandang intensyon nyo. So bakit namin kayo pakikinggan? Hindi bebenta sa amin yan. Nasa kasalukuyan na tayo mga kababayan at meron po tayong hinaharap na magandang bukas para sa Pilipinas. Kailangan po natin itong pagtrabahuhan. Kaya wag po tayong papayag na yung mga tao at grupo na ibinabalik ang nakaraan para sa kanilang pansariling interes. Para wasakin ang pagkakaisa ng mga mas maraming Pilipino ngayon, wag po tayong pumayag na magtagumpay sila. So yun guys, napanood ninyo yung sinasabi nga ng isang kakaping vlogger na natuto sila, marunong sila tumanggap ng pagkatalo at hindi kailanman sila susuporta at nakikita nila ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo na pagpupursige para may bangon ng ating bayan, ng ating bansa. At hindi sila naniniwala sa ginagawa. Talagang ayaw nila makipagkaisa doon sa mga tao dahil hindi din sila tutol din sila sa ginagawa ng mga Duterte sa pamumulitika nila na talagang inililihis nila ang issue tungkol dito sa mga ginagawa ng mga taong ito, mga Duterte. Kaya yun mga kababayan, ano po ba ang magiging reaction dito? Ilagay nyo lang po sa comment section at hindi na po ako maghahaba ng sasabihin. Ang komento ko lang po dito ay talagang kapag tinanong mo si BP Sara, mga kababayan, tinanong mga media, palaging malayo ang kanyang sagot doon sa mga tanong. Iniiba niya ang mga sagot para kumuha ng atensyon doon sa mga tao. Kaya ewan ko ba mga kababayan, bakit maraming naniniwala? Tingnan mo na lang, sino ba ang nagugulo sa ating bansa ngayon? Di ba? Sino bang nanggugulo, di ba? Sila lang din. Saan nagsimula? Kay BP Sara din. Kaya yun mga kababayan, hanggang dito lamang dahil nga po ay mahirap na kung marami yung sasabihin natin. So, abangan niyo po mga kababayan ang susunod ng mga video at abangan din natin yung mga mangyayari dahil alam ko talagang mayroon na pong inihandang impeachment para kay BP Sara. So, hanggang dito lamang, maraming salamat po sa inyong oras at panonood. God bless you.